Hello sa inyo, naitanong nyo na ba sa sarili nyo, ano kaya yung pinaka-ultimate, yung pinaka-mataas na reward na pwede nating makuha sa langit? Well, ayon sa isang pag-aaralan ng Book of Revelation, ang sagot dyan, baka mangangailangan din ng ultimate sacrifice. Tara, silipin natin to. Okay, para mas maintindihan natin to, simulan natin sa isa sa mga pinaka-powerful na kwento ng pagharap sa kamatayan ng may pag-asa. Ito yung kwento ng martir na si Stephen o Esteban. Yan. Yan yung mismong dasal ni Esteban habang isipin niyo to binabato siya hanggang mamatay. Grabe, di ba? Pero sa gitna ng lahat ng sakit na yon, hindi reklamo o sumpang lumabas sa bibig niya, kundi panalangin. So paano niya nagawa yun? Paano ka magkakaroon ng ganong klaseng peace? Ang paliwanag dito, kasi daw hindi na sa mga bato nakatingin sa Esteban eh. Ang nakikita niya, yung langit na bumubukas at si Jesus mismo na nakatayo, nag-aabang sa kanya. Sinasati na yung divine joy na naramdaman niya, yung karangalan na yun, ay sobrang tindi na parang wala na lang yung sakit ng katawan niya. Okay, so dito na pumapasok yung medyo specific na interpretasyon. Sinasabi kasi rito na hindi lahat ng believers ay pare-pareho ang matatanggap na reward. Meron daw isang special na grupo. Sila yung tinatawag na iginja o sa Tagalog, yung mga nagtagumpay. At para maging malinaw, hindi to para sa kahit sinong mananampalataya lang ha. Ang tinutukoy na nagtagumpay dito ay yung mga martir, yung mga literal na ibinuwis ang buhay nila para sa pananampalataya. At para sa kanila, iba raw talaga ang level. May natatangi at mas mataas na blessing na nakalaan. So dito natin makikita yung pinaka-crucial na pagkakaiba. 'Di ba? Lahat ng naligtas na mananampalataya tumatanggap ng biyaya, syempre. Pero yung mga martyr daw, iniangat sila sa ibang status. Hindi lang sila basta citizen ng kaharian, sila'y nagiging co-rulers ni Kristo. Ibang-ibang kategorya ng reward to, kumbaga. So ano-ano nga ba itong mga sinasabing parang unbelievable na rewards na to? Well, kinuha ito mula sa mga promises na ibinigay dun sa 7 simbahan sa Book of Revelation. Ayan, tingnan niyo yung listahan. Mula sa pagkain sa Tree of Life hanggang sa pag-upo mismo sa tabi ni Jesus sa trono niya. At hindi lang daw to mga symbolic honors ha. Sinasabi na ito ay mga totoong grants of power and authority. Para mas maintindihan natin, i-unpack natin yung dalawa sa pinaka-profound na simbolo dyan, yung hidden manna at yung white stone. Yung hidden manna, ano ba yan? Ang sinisimbolo daw niyan ay yung mismong mga sekreto ng aklat ng pahayag. So isipin no, habang lahat tayo may access sa scriptures, ang mga martyr daw, sila yung binibigyan ng susi para ma-unlock at maintindihan yung pinakamalalim na laman ng huling aklat na to. At itong puting bato naman, wow, ito raw ay simbolo ng divine authority para humatol. 'Di ba sa vision ni Daniel, may bato na dumurog sa rebulto, parang ganon. Binibigyan ng mga martyr ng authority para makasama sa paghatol sa mga bansa. At dito yung malaking shift. Hindi na sila ang hinuhusgahan, kundi sila na yung kasama sa judge's bench, kahati sa kapangyarihan ni Kristo. At hindi lang yan basta-bastang rewards ha. May kasama pa yung isang glorious journey, isang paglalakbay. In-outline dito yung path na tatahakin ng mga martyr at nagsisimula ito sa mismong sandali na sila'y muling nabuhay. At tingnan nyo yung progression na to, agad-agad at walang hinto. Mula sa first resurrection, sila ang una, tapos akyat agad sa Mount Zion kasama si Jesus. Tapos, mamumuno na sila sa Millennial Kingdom at umupo pa sa trono ng paghatol. Tuloy-tuloy lang ang pag-angat nila sa kaluluwahatian at kapangyarihan, palaging nasa tabi ni Kristo. Ito na talaga yung pinaka-core na distinction. Hindi lang sila basta-basta mamamayan sa kaharian sila yung nagiging ruling administration. Parang mula sa pagiging ordinaryong citizen, bigla siling nasa palasyo na. At dun na sila forever. At itong buong pag-uusap na to, hindi naman to nagtatapos sa isang malungkot na pag-iisip tungkol sa kamatayan. Actually, kabaliktaran. Nagtatapos ito sa isang napakalakas na hamon para sa ating lahat na nabubuhay. Kasi binabago nito yung pananaw natin si martyrdom, diba? Mula sa isang bagay na kinakatakutan, ginagawa itong the most desirable spiritual achievement. Ang pinakamataas na karangalan na pwedeng asamin ng isang tao sa kanyang spiritual life. At yan yung iiwan nating tanong sa inyo. Paano nga kaya kung yung pinakamalaking gantimpala nangangailangan din ng pinakamalaking sakripisyo? Isang bagay na pwede nating pagnilayan.
Ano nga ba talaga yung pinakamahalaga para sa atin? Maraming salamat sa pakikinig at pagsama ninyo sa talakayang ito.